Good morning, guys! Hindi ko pala napapakita sa inyo yung ref, no, after kong mag-grocery. And kung makikita nyo, may mga visible dent na yung ref. Di ko alam kung saan galing yan. Pero tingin ko talaga si Kyle yan. Tingin ko pag may kinukuha siya sa ref, tapos hinuhold niya yung door, nagamit yung mga water bottle, ayan, nadident yung ref. Anyway, matagal na naman tong ref. 8 years na naman siya. Kaya talagang expected na may mga ganyan-ganyang dent na mangyayari din sa kanya. Pakita ko na sa inyo yung loob ng ref, guys. So, ito yung itsura ng ref namin ngayon. After ko makapag-grocery, nung nakaraan, aalog-alog na naman talaga yan. Unahin ko muna itong freezer side. Pakita ko sa inyo kung paano ko in-organize dito yung mga napamili namin. Sa pinaka-top nitong pinto ng freezer, guys, andyan may broccoli ako, andyan yung mixed veggies, tapos onion rings. Actually, onion rings na nagpapanggap na onion rings. Chicken onion rings pala siya. Binili ko lang yan dito online sa may loob ng subdivision. And dito naman sa baba, meron akong chicken poppers, and sa likod naman niya, may chicken nuggets. Kasama yan ng onion rings, guys, na binili ko. And dito naman sa pinakababa, crab sticks yan and mga sauce na kasama sa tonkatsu. Hindi ko pa matapon-tapon kasi hindi ko naman siya ginagamit. Ito naman itsura ng mga shelves dito sa loob ng freezer, guys. Para sa akin, talagang effective yung paggamit ng mga storage bins. Kung eksakto yung mga ilalagay mong laman, ha. Sa ngayon, dalawa lang yung meron ako dito kasi ito lang yung kailangan ko. And the rest, hindi ko na nilagyan kasi yung mga meat, hindi siya kakasya. So, start tayo dito sa taas, guys. Sa taas, andito na yung mga ground pork ko na naka-portion. Ito na siya. So, meron diyang naka 1.5 na kg and dalawang tag 1 kg. Pero hinaf ko din yun, hinati ko sa gitna para pag kailangan ko nakalahating kilong meat lang, madali ko makukuha yun. And then, may longganisa dyan. And meron pa ako natitirang mozzarella cheese. And then, yung kabilang side naman, dun nakalagay yung mga yelo namin. Sa baba naman yan, dito nakalagay lahat ng chicken. May chicken thigh fillet dyan, chicken leg quarter. And itong nasa gilid, itong nasa right side, drumsticks naman yan. Sa baba naman yan, guys. So, may dalawang beans nga tayo dito. Usually, mga nakapackaging na to na pagkain. Kaso this time, meron pa akong pork steak. Ito, premium pork steak ang laman nito. Ayan, may dalawang premium pork steak dyan. And dito naman, ang laman nito is may longganisa, may ham, may pork sisig, and may tonkatsu dun sa likod. Noong una dito rin nakalagay yung tocino, kaso naluto ko na yung tocino. And sa baba naman ito, guys, ito nakalagay naman lahat ng pork ko. So, nandito may sangyupsal nga ako dyan, may muksal, may pang ribs, and may dalawang French pork chop. And may kasama ring beef, yung beef patties naman. Pero naka-packaging naman to, kaya okay lang na pagtabihin ko sila. And yung next drawer naman, dito nakalagay yung French fries at saka yung bacon. Sa ilalim din yan, nandyan yung gyoza. Yun lang yung mga nakalagay naman dyan, guys. So, usually pag mga stock ng bacon, hotdog, actually hotdog, dito ko rin nilalagay eh. Pag bacon lang talaga. Kasi madalas madami akong ni-stock na bacon dahil sa Mandaluyong ko pinibili yun dahil mas mura doon sa may Kalentong. And then, sa pinakababa naman, guys, dito yung mga seafood. Pero sa ngayon, na nakalagay dito, yan, yung crab sticks, yung pork and shrimp siomai, and then dito, yung pang tempura ko na shrimp. Ayan, may dalawa pa ako. So, yung siomai namin, di pa bawas, guys. Masarap tong siomai na to ng SNR. Yan, try nyo to. Pag nag-SNR kayo, talagang the best yung siomai na yan. So, ayan yung itsura ng freezer, guys. Ganyan ko siya ino-organize madalas. Yung mga meat, hindi ko na tinatransfer yon na nalagyan. Dahil ganyan ko na naman niluluto yung portion niya. Ito lang giniling talaga ang nilipat ko dahil 5 kgs yan. Kaya talagang pinoportion-portion ko siya. Pero itong mga meat, since nakalalagyan na to ng ganito, and talaga namang sealed na sealed tong lalagyan na to. Kaya okay lang sa akin nakaganyan yan. And then, itong mga to lang, kapag medyo nabutasan na, dapat doblehin nyo pa yung mga cling wrap. Kasi pwedeng tumapon yung blood dyan. Pero, frozen na naman yan yung binili ko. Kaya, madalas
ganito nga yung pwesto niya kasi parang di tumulo. Pero ito, hindi naman siya tumulo. Kaya nilagyan ko siya ng tray din eh. Sa tray ko siya nilagay para hindi tumulo if ever na may natira pa. So, ayun ang itsura dito. Punta naman tayo sa kabilang side, guys. Doon naman tayo sa pinaka-fridge lang. Hindi yung freezer na part. Kung pananotice nyo, mas malapad tong fridge side niya kaysa dun sa freezer. Mas makitid yung freezer eh. Ayan, yung lapad nila. So, makikita nyo na mas malapad tong kabilang side. Sa pinakataasan, ito yung dairy corner. So, lahat ng dairy nandyan nga. So, may butter, may margarine, may cream cheese, may sliced cheese, and may olive oil spread ako dyan. And dito naman sa baba, nandito din yung mga spices na kailangan kong i-ref. So, may garlic salt ako. Ito, garlic powder to. Nilipat ko na lang siya dyan. Kasi wala akong bottle nito. And then, onion powder. Sa likod, may oyster sauce, may roasted sesame na sauce, and then parmesan, and kung ano-ano pa na pang spices or pangluto. And sa baba naman yan, dito nakalagay lahat ng water namin. Walang water dispenser tong ref na to. And dito rin nakalagay yung isang milk. Isa-isa na lang nilalagay ko ngayon sa ref kasi madalas talaga ang dami kong nilalagay na food sa ref. Yung mga pambaon nila o yung mga pinaprep ko na food. Kaya kailangan ko ng storage sobra. Kaya isa-isa lang nilalagay kong milk sa ngayon or dalawa at the most. Pero depende sa pangangailangan. And sa baba naman, dito yung mga sauce and kung ano na pang condiments na kailangan namang i-ref. So ayan lahat siya. Hindi ko nag-iisa-isahin. Mga spread, syrup, sauce, and kung ano-ano pa. So dito naman sa pinakaloob ng ref, itong mga shelves niya, ito naman ang mga laman niya guys. Pakita ko muna siya sa inyo ng buo hanggang dun sa may mga drawer sa baba. So hanggat maaari talaga, glass containers na ang ginagamit namin dito sa ref kasi mas madali rin hugasan ang glass containers. Lalo na kapag greasy yung mga food, okay talaga na glass containers ang gamitin ninyo. So itong pinakataas, dito yung mga leftovers, mga sauce, or mga veggies na nakaprep. So nakita nyo dito, merong sauce ng tempura, may sauce na pang manong sauce. Ito naman, spring onion yan. May cheese sauce. So, kung ano-ano. Tapos, mga leftover yan, guys. So, dapat ito, lagi kong chinecheck yan kung may mga nakakalimutan ako na kailangan gamitin na. And dito naman sa baba, pang leftovers din talaga yung pwesto na to. So, dito nakalagay pa rin itong mga to. So, mga leftovers to. Ito, sauce din to. Ito, chocolate sauce yan. And kung marami pang rice, diretso talaga ang pot ng rice cooker dito sa loob ng ref. Nililipat lang namin yan pag konti na yung laman. And sa baba naman yan, dito nakalagay yung 3 tray ko ng egg. Gusto ko lang tong tray na to kasi mas dim na to. Dati meron ako na parang yung drawer type. And mas cute sana yun. Mas magandang tignan dito sa ref. Kaso, mas bulky siya. Mas konti na hold niya na egg. Kaya, nagpalit ako sa ganitong klase. And sa ganito naman, ang ginagawa ko, kung ano yung pinakaibabaw, syempre doon ako kumukuha. Hanggang maubos lang naman siya, guys. And syempre, kung may bagong bili na egg, doon ko sa pinakailalim ni store kapag may bagong bili. And ito naman, may mga acrylic drawers ako dito. Dito nakalagay yung mga snack. So, ngayon, meron akong Oreo dito. And then, yan, meron cheese at saka may Yakult. Ang maganda lang sa kanya, yun na nga, napupull out mo lang siyang ganyan. And ang bilis kumuha. So, kahit halimbawa yan, iba yung nasa likod. Madali mo pa rin siyang makikita at makukuha. Kasi napupull out mo nga lang itong bin, itong acrylic na to. Actually, may kasama yung malaki pa dati. Kung natatandaan nyo pa kapag ni-ref tour ko kayo, hindi ko na siya nilagay dito sa ref. Ando siya sa may pantry. And then sa ibabaw naman niya, dyan nakalagay yung tortilla wrap, pizza dough, and lumpia wrapper ko. And next naman guys, dito ko talaga nilalagay kapag nagtotoo ako ng meats. So ngayon may nakatuwa ko na pork, gagawin ko yung nilaga. And ngayon nagdalang fruit si daddy, nag-uwi siya, bumili siya. Kasi gustong-gusto namin talaga tong light cheese. So meron tayong stock ng light cheese ngayon dyan na inuubos-ubos na rin naman namin. Pero usually, dito talaga mga nakataw na meat o kapag yung mga veggies na kasama dun sa lulutuin na to, diyan ko ini-stock. Kung may nakastock ka, kasi usually nga, hindi na ako nagsastock ng veggies ngayon dahil malapit na yung market dito, guys. Ang bilis nang bumili. So, yung lychee sa to, 2 bunch na nakaraan. So, ganyan na lang natitira. Sa baba naman ito, itong drawer na to, ang laman naman niya, usually pang baking. Yung mga cheese ko,
And then yung chocolate na pang-baking. Dito ko rin nilalagay yung bread. And sa pinakababa, dito naman nakalagay, hanggang ngayon nandyan pa rin yung tikoy guys. May yeast ako dito. Ito naman, nalagyan to ng garlic kapag may nakamins ako na garlic. So ayan na yung not freezer side ng ref ko. Guys, ano bang tawag dapat dun? So ayun nga, ito yung fridge side niya. Kasi yung kabila nga, yung freezer. Sa ngayon talaga, hindi ako masyado nagsusstore ng mga drinks dahil ayoko ring matempt na uminom ng mga drinks na yun dahil nagtatry talaga akong mag-diet. And syempre, para sa kids na rin guys, matuto na rin sila at masanay sila na hindi masyadong umiinom ng kung ano-anong mga colored na drinks. Maganda rin na maaga pala maturuan na rin yung mga bata na sanayin yung sarili nila na hindi umiinom ng mga ganong klaseng drinks. But of course naman, tinitreat naman namin yung sarili namin once in a while. Hindi naman tayo masyadong plastic, no? Umiinom pa rin tayo. No? Paminsan-minsan. In moderation naman, pwede naman. So, ayan na ang buong ref, guys. Sana may nakuha kayong idea kung paano nyo o-organize yung mga ref ninyo. And kapag bagong grocery talaga kami, namamroblema ako kung paano ko aayusin tong ref namin. Pero masayang problema yon. And para sa ating mga mami, napakasaya kita natin na ganito yung ref natin. Na-bless tayo na may napupuno tayong ref. At alam natin, hindi magugutom yung mga bata. And ako nga kasi, every 2 weeks lang ako kung mag-grocery. Dati nga, once a month lang. So talagang punuan yung ref palagi. Para sa akin kasi, yung pag-grocery ng twice or once a month lang, mas efficient yun kung meron ka namang storage para hindi ka na pabalik-balik sa grocery. Plus, may iwasan mo ding bumili ng di naman kailangan kapag nag-grocery ka. Sa pamilya namin, effective yung ganun, pero syempre, hindi naman tayo pare-pareho. Kaya, pwedeng sa amin effective yun, pwedeng sa inyo ay hindi uubra yung ganong sistema. Kaya gawin nyo lang whatever works for you dahil iba-iba naman tayo ng pamilya, iba-iba na rin tayo ng paraan paano makatipid din, lalo na ngayon na sobrang mahal na ng bilihin. So, ayan na guys ang ref, sasara ko na siya, dahil kanina pa siya nagrereklamo, galit na yung ref namin. So, mga after 2 weeks ulit, mauubos naman yung laman nito and mag-grocery na naman tayo syempre. Kababalik lang ng dalawa, pinamalengke ko sila. So, ano sabi niya? It's a good timing. We got it. Because everything else was in like, because everything was in plastic bags, so I think they just bought it recently. Sabi nila pagdating nila, oh, it's so perfect. It's a perfect timing, Mom. They just restock. So, what did you buy today? What did you buy? I don't remember. What is it for? Nilaga. For nilaga. So, what's that? This is bok choy. This is pechay. Wait, pechay or bok choy? What's that? Pechay. It's pechay. Okay, never mind. This is pechay. Well, you should know your veggies. That's pechay. What else? 2 corn. Saba. Saba. What did you say about the saba? Should be what? Should be right. Should be right. And then, Kamote, right? kamote. Parang dami ng kamote, no? I think it's just fine. Yeah, pero I think it's madami. Or just eat the rest. Talking about the most of the Yeah. And then, what's the calamansi for? sauce. For the sauce. How much did you pay? 223. 200? 232, sorry. 232 for all of this. Good job! So, yun ang pinamili nila, guys. So, bumili sila ng pechay, ng sweet corn, tapos merong saging, kamote, and calamansi. Diba? So, meron na tayong pang nilaga. Diba kayo pinata ko yung rep sa inyo kanina, kakapakita ako lang na meron akong pork nasa rep maginilaga ako. Dapat adobo yun eh. Ano ang bilin ko? If wala lahat, what are you going to buy na lang? Potatoes. Just potato. Why? Because we're gonna cook adobo instead. So, ayan. Kailangan nila matutong mamalengke, guys. Pwede akong sumama, pero mas pinipili kong hindi sumama. Kailangan ko silang matrain eh. So, ayan. Thank you, girls! Good job. Ito yung presyo na pinamili ng mga bata, guys. Kaya hindi na ako umibili sa SNR tsaka sa SM kasi mas mura din talaga dito and fresh talaga pa rin yung mga paninda. Good evening, guys. Katapos na namin mag-dinner and
Tapos ko na rin i-prep yung baon nila for tomorrow. Honey soy chicken garlic Thai fillet. Ito rin yung dinner namin. And yun nga, after ng dinner, pinrep ko na rin yung baon nila. And ito na lang yung natira sa 2 kg na niluto ko. Sabi ko naman sa inyo, talagang mabenta sa kanila tong honey soy garlic na niluluto ko. Kaya naman, yung sauce nito, piniprep ko na talaga. Nagagawa ko ng ilang batches ng sauce. And nilalagay ko na lang sa jar ni ref ko para pag kailangan kong gumawa nito, i-heat up ko na lang yung sauce. And yung chicken na lang, yung kailangan kong i-prep and i-fry. Yung smaller na baonan, para sa girls yan. And yung mas malaking baonan, yun naman yung kay Daddy tsaka kay Kyle. Half day lang kasi sila kambal, kaya mas onti yung food nila. Here's our Tuesday baon, guys. Good evening, guys. Tapos na ako mag-prep ng baon nila para bukas. Today is Tuesday. Pork curry to, and muksal yung gamit ko dito. And tinry ko na yung extra hot na curry cubes. Sabi ni Kyle, okay lang naman yung lasa. And masarap daw. Hindi ko tinikman siya yung pinatikim ko. Yung maliit na baonan, sa girls yun. And yung mas malalaki, yun yung kay Daddy tsaka kay Kyle. Si Shopee tsaka si Achi kasi halos half day lang sila. Kapag Thursday lang sila hanggang umaabot ng 3:30. Pero pinagbabaon ko pa rin sila ng rice kasi minsan kapag may gagawin sa school, inaabot ng anong oras, mabuti na nakakain pa rin. Kasi itong dalawang itong dito bibili ng pagkain sa school. Mas gusto nila yung lutong bahay. Kapag di ko pinagbaon yan, mag-e-end up yan na hindi makakakain. Pag uwi, tsaka pala makakakain. So, ayan na guys ang baon bukas for Wednesday. And habang nagbe-video ako, tahimik lang yung dalawa. Nandito yung dalawa. Naggagawa ng homework yan. Kanina pa. Habang nagluluto rin ako, nandyan sila. Share kami sa table. Nandun yung dalawa sa dulo. And ako, dito ako nagpe-prep. Dito ako naghihiwa. Dito ako nagluluto. Kasi instant pot ko to eh. Itong pork curry. And ito yung ginagawa ng dalawa. Yung kalat-kalat na yung gamit nila. Can I see your work? Oh, It's not ayan. yet finished. Ganda, no? Grabe, hindi lang mag-drawing. Ako, stick lang kaya ko talaga, guys. Stick lang talaga. Stick na may mga kamay-kamay. Medyo marunong ako. Actually, masahil pa nga ako sa poster contest natin. Pero hindi kasing galing ng mga to. Can I see yours, anak? I'm just like, my hands hurt. So, yan naman kay Shobe. Tingnan natin yung detalye. Lalapit ko. Grabe, tingnan nyo naman yung drawing. Saan pa kayo? Parang comics lang, diba? Hindi ko napakita dati sa inyo, may ginawa sila sa school na kunwari cover ng comics. Ang ganda-ganda, ang galing nun. Perfect yung score nilang dalawa dun. Galing ng dalawang to eh. Mana sa akin. Tinawanan talaga ako. And I just hope that you only draw a stick. But have a stick, man. Ay, oo nga pala, inamin ko pala stick lang yung drawing ko. Ang galing nila, grabe. Kaya si Daddy ever supportive. Talagang binibilhan lagi ni Daddy yan ng mga pang-color. Ayan, no, yung mga binili Daddy to. Sa shopping, Daddy to binili. Kahit hindi nila kailangan yan. Kusang bumili si Daddy ng colored pencils. Tapos yung marker nila yan. Ganyan kalaki, guys. Ganyan kadami. How many pieces is that one, anak? Manggulo pa ako. Hayaan mo na. 240? 204. 204. O, diba? Ganon kadami. And ito naman ang itsura ng kusina, guys. Sa kapag hugas na ako ng pinaglutuan ko, yung nilagyan na lang ng rice, yung sa rice cooker na lang kailangang hugasan. And kanina naglaba lang ako ng mga rugs, yun lang nilaban ko, plus nag-cleaning ako. Nag-eco top cleaning ako ng washing machine. Cleaning ko rin yung dishwasher after mag-cycle ng dishwasher kasi nag-run din ako ng dishwasher. Clean ko rin siya. And ito pinatitirang laundry na lang. Di pa kasi ganun katuyo tong mga short na to. Kaya naiwan pa yan dyan. Pero ang bagong laba lang dyan, itong mga rugs lang. And ito naman ay itsura dito sa sala, guys. Ayun na nga, na-fold ko na yung mga laundry. Natira na lang yan. Yung ibang naunang na-fold ko, na-akyat ko na. Actually, sa taas ako nag-fold kanina. Pagkaalis silang lahat kasi maaga silang umalis. So, si Daddy maagang umalis dahil may meeting siya ng mas early. Kaya sabay-sabay na silang umalis kanina. Hindi na ako nagsumama maghatid sa school. Diretsyong pasok na si Daddy sa office. So, itong mga natira pang laundry, dito ko na lang finold sa baba. Yung mga towels yan, guys. And nagsala lang ako ng decolor din kahapon. Hindi na ako masyado nakapag-vlog, guys. Kasi nag-edit ako ng vlog. Yun ang ginawa ko. Dapat nga mag-exercise din ako today, pero pinagpaliban ko muna kasi nahihilo ako. Hindi maayos yung tulog ko and hindi okay na yung exercise kapag kulang ka sa tulog.
So, ayan ang itsura dito sa baba, guys. Akyat ko na lang yung mga laundry ko. Pag-aakyat na rin kami sa kwarto mamaya. Umuulan, pero ang init-init, guys. Siguro kasi nagluto nga ako. Kilos ng kilos, kaya din mainit. Habang luluto kasi, habang nakasalang yung curry sa Instapot, naghugas na rin ako. Dahil itong dalawa, sobrang busy. And si Shoba yung in charge dapat sa hugasin. Ayan na guys ang bahay. Hinihintay lang namin si Daddy para makapag-dinner na din. And makapagpahinga na. Itong dalawang to, hindi ko alam kung anong oras matatapos to. Pero dapat matapos na sila at hindi pa rin nga nagsha-shower yung dalawang yan. Almost finished. Kailangan nyo nang matapos. And pakita ko rin sa inyo electric pan namin para malaman nyo kung gaano talaga mag-alikabok dito. Kailan ko lang nilinis yan. Ganyan na naman ang itsura niyan. Bukas gusto kong bigyan ng oras yan. So bye na guys. Ang dami ko na naman dadal. Say bye anak. Ayan. Hayaan natin silang gumawa ng kanilang mga ginagawa. Ginugulo ko pa no? Tapos na ako magluto ng dinner guys. And baby back ribs yung ginawa ko. And itong mga shredded na to, ito yung mga pira-pirasong natanggal. Shredded ko na para pwede nang ilagay sa tinapay. Kung gusto nilang ilagay sa tinapay, mas madaling kainin. And ito yung sauce niya. Marami pang sauce. Naglagay lang ako sa measuring cup para madaling i-pour. Mas okay sana kung may mashed potato or kaya meron kaming broccoli. Kaso wala kaming stock nun ngayon guys. Kaya si Kyle nag-air fry siya ng french fries. Hindi ko alam guys kung abot to bukas. Kasi nung hiniwa ko siya, 6 pieces lang yung ginawa ko. Hindi ko na nga rin kinarnish to. Mamaya na kapag nilagyan na namin sa mga plate namin. Kapag dito umabot bukas, gagawa na lang ako ng ibang baon. Siguro gagawa na lang ako ng siomai. Tapos na kami mag-dinner guys. And minatira pa naman na baby back ribs. Kaya may pambaon para bukas. And ito na nga, pinrep ko na siya. Para bukas i-heat up ko na lang to sa microwave. And para magkasya sa mga baunan, itong ribs, hinatak na namin yung mga buto niya. Talagang fall off the bones tong baby back ribs na niluto ko. Sobrang sakto yung pagkaka-pressure cook ko nito sa Instant Pot. Sobrang tender yung meat. Sorry guys, hindi ko ma-share yung recipe nito dahil included to sa mga online workshops na ino-offer ko. PM niyo po ako sa Facebook pag gusto niyo pong mag-join sa mga online workshops ko. Here's our Thursday baon. Good morning guys. Tapos ko ng steam yung siomai pambaon nila. Yan lang muna ang ginawa ko for today. Dahil kagabi nag-leftover lang kami ng curry. Dahil madami-dami pa yung curry. So weekend kasi aalis kami. Kaya hindi namin makakain yung leftover na yun. Kaya mas okay na. Kain na siya kagabi. May mga ganong araw din kami guys talaga. Pag sobrang niluto ko, may leftover din kami. Para yung mga nasa pinakitahan yung mga bauna ng mga puro leftover, hindi nasasayang, hindi napupunta sa basurahan. Nakaready na rin dito yung mga lunch bag nila. Lagay ko na to guys kasi 6:20 na din and 6:30 kailangan nasa labas sila ng bahay. Kailangan hinahatid na namin sila. And here's our baon for this Friday guys. Nakatapos na naman tayo ng isang linggo. Kapag gusto ko ng madali ang food talaga, itong siomai, isa to sa mga to the rescue. And sobrang gusto ng mga bata to. Actually, lahat kami, sobrang fave namin to. The best tong siomai ng SNR. Kung hindi nyo pa ito natatry, naku, isa to sa mga talagang recommended ko. Try nyo tong siomai na brand sa SNR. Yung talaga spelling niya guys, siomai. Hindi ako nagkakamay na pronunciation. And then may kasama na rin siyang chili sa packaging niya. Kasi kaya si daddy lang yung nagchichili. Yung mga girls hindi nagchichili. Pero ito kahit walang chili, walang soy sauce, masarap na siya. Pero yung chili na kasama nito, ang sarap talaga din. Happy Friday guys!